Maganda po tips natin ngayon ha. Pag tumatanda, anong mga organs nang hihina? Ito po, lahat ng tao, edad 40 above, share nyo itong video. Sure ako, matututo kayo dito. Anyway, nandito lang tayo sa Kalibo, Aklan. Napakaganda ng probinsya dito. May mga panabong, ang ganda talaga. Mga rice fields, di ba? So, ang ganda ng view, pamparelax. Pero itong topic ko po, very important. Number 1, ano ba yung mga nanghihina? Di ba, ang kotse pag naluluma na, mas nasisira na. After ilang years, pinapalitan na. Ang kotse, ang bahay, pag naluluma na, dami ng sira, dami ng tulo, kaya pinapalitan. Pero yung katawan natin, pag tumatagal, marami ding organs natin, mga parts ng katawan nanghihina. Ito po, ma-experience nyo lahat yan. Edad 40, 50, 60, pataas. Top 5 muna, very important, bago yung number 6. Number 1, mata humihina. Ako, para sa akin, very important yung mata. Mas malabo, kailangan mo na ng salamin. Sa lapit, hindi ka na makakita. Minsan, hilo-hilo na yung mata mo. Konting puyat, hindi ka na masyado makakita. Bakit mahalaga ang mata? Baka ma-accident ka eh. Yan ang pinaka-importante. Pag nagdadrive, pag naglalakad, baka matumba ka. Kasi hindi mo na nakikita eh. Mas nasasagi ka pag may edad dahil nga malabo ang mata. Very important. Kaya dapat magsalamin, alagaan ang mata. Number 2, yung balance natin. Yan talaga. Diyan ako. Palay ko, wala kayong makikitang video na yan tinuturo. Pero balance talaga. Yan ang balance na very dangerous. Alam mo bakit? Lagi na-aksidente yung mga may edad. Na-accident, nahulog sa banyo, nawala ng balas, nabalian dito, nabali ang hips, naoperahan, nahulog, na-stroke, nagkapulmonya, kaya namatay. Laging may tumba muna. So, anong problema sa balanse? Yung tenga natin, nagkakadeferensya, balance yan. Yung paa, yung katawan natin, yung humihina, kaya yung balance din. Yung utak din natin, di ba? Pati yung mata natin. So, pag nasisira ang balance natin, dangerous. Kaya sinasabi ko kay Doc Lisa pa naglalakad, mas maganda may hawak, lalo na kung dati kahit 3 steps, kaya mo talunin eh. Ngayon, 1 step lang, parang hindi na ganun kalakas yung mga tuhod. So, ang tip ko sa inyo, mag-rubber shoes, mag-exercise, tuloy-tuloy, kahit may edad, palakasin ng katawan, mga muscle strengthening, maglakad ng maglakad, mag-stretch, magpamasahe, kung kailangan nyo 5,000 steps, 10,000 steps, tuloy-tuloy lang. Masustansyang pagkain para malakas ang katawan, pati mga vitamins. Kasi yung balance is very important. Kung wala na talagang balanse, kumuha ng kasama, yung iba kailangan magtungkod, palakasin ang katawan. We need the balance kasi very dangerous yan. Minsan naglalakad ka, di ba? Dito ka nakatingin. Tapos, hindi ka nakatingin sa baba. Eh kung hindi pantay yung tinatapakan mo, pwede ka mahulog. Pwede ka ma-sprain. Pag na-sprain yung ankle natin, pag may edad ka, 1 week bago gumaling. 1-2 weeks, baka mabalian ka pa. Pero kung bata ka, na-sprain ka, 2 days lang magaling ka na. Yan ang mahirap pag may edad. Matagal nang maghilom ang katawan. Doc Lisa, baka mahulog ka dyan sa step mo. Number 3 na nanghihina, baga at puso. Bakit? Diba yung baga natin, hirap na mag-oxygen pag may edad. Pag umakyat tayo ng mataas, 1 palapag, 2 palapag, dati baliwala. Ngayon, hingal na. Umakyat ka ng 2 palapag, dati baliwala sa puso. Ngayon, ang lakas na ng kabog ng puso. Bakit? Hirap na kasi yung puso. Hirap na rin yung baga. Mas humihina siya. Diba? Hingal sa pag-akyat. Parang kotse. Humihina yung makina ng kotse. Hindi na makaakyat ng bagyo. Manginginig na yung kotse. Ganon din yung katawan natin. So, para palakasin, tigil sigarilyo, tigil vaping, dapat malinis yung hangin, mag-exercise palagi, kailangan i-check up ang baga at puso. Kung may high blood, may diabetes, yan gagamutin natin. Okay? Baga at puso, number 3. Number 4, yung utak humihina. Yung memory, mas nakakalimot tayo, mas mainitin ng ulo, di ba? So, ang problema, pag mahina ang memory, mahirap din, makakalimot ka, pwede ka rin ma-aksidente. So, dapat, daanin na lang natin sa wisdom, di ba, sa kaalaman. At syempre, mas maganda, wag mag-retire. Trabaho lang ng trabaho, isip ng isip, para sharp yung utak, tsaka mga brain foods, mga masustansyang pagkain,
mataas sa protina, pwedeng itlog, pwedeng nilagang mani, mga healthy na isda, omega-3 fatty acids para sa utak. Number 5, nanghihina, muscle at bones. Yan, dumidilim na. Kaya yung balance, mahirap din. Yung mga muscle natin, humihinga. Yung mga buto natin, yung mga joints, mas masakit na. Yung mga kamay natin, di na ganun kalakas mag-grip. Diba? Yung tuhod natin, mas nanginginig na. So, yan ang ayaw natin. Ayaw natin ma-accident kayo. So, expect nyo, hihina yan. So, kailangan mag-exercise, mag-stretch, diba? Doble ingat, triple ingat pa nagkakaedad. Hindi nakakahiya humawak ng kasama, kumuha ng kasama. Huwag nyo sabihin, maarte siya. Hindi yan maarte. Safe lang tayo. Safe lang tayo dahil pag gabi na, madilim na, mabilis ang aksidente. Yan ang start ng pagkabagsak ng katawan. Parang kotse, pag nabangga na konti, may lamat na, mahina na. Pag ang bahay na earthquake na, may crack na, mabilis na bumagsak. Pag ang katawan na stroke na, bumagsak na, naka-hip fracture na, o may scoliosis na, nabali na dito sa likod, nag-slip disc na, ay mahina na. Diba? Ayaw natin ganon. Kaya nga piniprevent natin tong top 5. Meron pa iba nanghihina, tenga, okay lang yan, di mo gano'ng marinig. Taste buds, di mo gano'ng malasan. Kidneys, humihina din, mabilis ma-kidney failure. Pero okay lang yan. Check up lang, maintenance lang. Basta itong top 5, kailangan nyo tandaan. Ulitin ko, mata. Number 2, balanse. Sa balanse, kailangan rubber shoes pala. Number 3, baga at puso, papalakasin. Number 4, yung utak, gamitin. At number 5, yung muscles at bones, lalo na ngayong gabi na. At madilim na dito, Doc Lisa. Pakita mo nga, ang ganda ng tubig. Kita pa ba nila? Okay, ano, mas madilim, mas delikado sa balanse. Ang ganda ng view. Wow. Okay. Sige. So, maraming salamat po. Paki-share po itong video. Very important itong video natin sa lahat ng edad 40 pataas. I-share nyo sa mga magulang nyo. I'm sure makakakuha silang malaking tip dito. Huwag mahiya. Basta pag walang balanse, kumuha ng alalay, kumuha ng tungkod. Mas maingat, mas ayusin yung bahay na maayos. Yan ang pinaka-tip ko. Kasi with this video, I think I can save many lives. Sana nakatulong po to. God bless po.